Mabuhay! Mga Mission Pinoy. Ito po si Brother Eli. At inaayos ko yung bahay ko. Ang hirap nung binata, you know. It's not easy to be a single, okay? So, I try to fix my my place to organize it, you know. So, cleaning and everything, you know, linisin yung carpet, you know. So that's why, and then the curtains, yung cortina, lahat. Kaya, ano, I've been praying for this, to do this. You know, tagal ko na pinapanalangin ko na Panginoon i-push ako, put in my heart to do it. So si Lord, you know, na ilagay sa puso ko na gagawin ito. So, hindi madali pero samahan niyo po ako, okay? God bless. Ito ang pinakabang ko, okay? Dalawang kulay, kaya pinag-isa ko. Ginawa kong ito, nagay ko sa gitna. Tsaka ano, di ba? Di ba ang ganda? Pwede na akong designer See, ngayon, meron akong steamer. Kaya, i-ano ko to. I-steam ko yung carpet, see? Ito, na-steam ko na to no? Vacuum and steamer. Ito sa pang couch. Tapos, ngayon, habang tinutulak ko siya, ini-steam ko naman yung carpet. You know? Para mabango. Okay? So, samahan niyo po ako at umpisa na natin. Naku, kailangan pala. Iba pa naman ito, no? Bigat. Okay. You know, the Bible said two is better than one. Kaya, wala nag-isa lang ako kaya. Kasi day off ko ngayon. Kaya sinasamantala ko na dapat araw ng tahinga pero okay. Mas kailangan pantay. Konti na lang, oops. Ito. Ayos. May lalagyan ko ng cortina dito. Lalagyan ko ng cortina. Para yung kitchen parang hiwalay. Let's see what's gonna happen here. I can put this in here. Social. Yeah. Okay. Ngayon, stick ko siya ng konti. Para hindi lang ko siya sasaksak to. Bahay, you know? Ngayon, ito, nalagyan ko ng ano. Okay? Ito, kailangan steaming ko na siya bago ko ilipat yung ano, yung couch. Okay? Itong side na to, ready na yan. See? Kaya, okay? So, babacuuming ko to. Tsaka yung mga sapatos ko kaya ilipat ko. Pagkalit ko muna ito para let ko na steam
tawag ito. Lagyan natin sa YouTube. Okay, so tingnan natin kung Mission Pinoy. Lagyan natin ng worship. Tagalog siguro maganda. You know, worship. I like Tagalog gospel, something. Oh, I like this. Okay, this one. Yan. Habang naglilinis ako, lagyan natin ng music. Special music. Kailangan ayusin mo muna yan. Amen. I have been blessed. Para ma-encourage yung mga single men na nag-iisa, okay? Kailangan yun maglinis, di ba? Maganda yung lugar mo malinis. Kasi, may kasabihan nga tayo na cleanliness is godliness. Alright? Cleanliness is godliness. Okay? Kailangan lagay ko i-edit ko na. Ay!
I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Praise the Lord. I love that song, you know? It's amazing. Okay, hanap tayo ulit. Tignan natin. Okay, I like this one. Let's see this. Like a relentless weed, moderate to severe ulcerative colitis symptoms. That's commercial. Skip natin yan. Okay, Dok. Tuloy natin ang ating pag-aayos. Okay? So, ano masasabi mo dyan? Ano masasabi mo dyan, di ba? Wow! See? Ang ganda na. You see? Ngayon, ilalagay ko pa yung dalawa doon. Doon sa side na yon para ano. Tingnan. Wow! Galing, galing. Praise the Lord, praise the Lord. Lord, I lift your name on high. Praise God. Hallelujah. Ay, naku, baka makaka-copyright ako. Anyway, sana hindi. Okay, tingnan natin kung anong susunod. Oh, I like this too. Okay, so, tingnan natin. Last. Kapag pinapanood nyo ako, meron tayong music. Ayun na po, mga kamisyon. Sa wakas, tapos na po ang aking paglilinis. Yan po ang kinalabasan. So, ito ang naging living room ko. Ito yung kortina ko, ito mo. So, study room. Area. Okay, so, nagyan ko ng kortina, see? Parang divider para iwala yung kitchen. Kaya yun yung dining area ko. Ito, ginawa kong TV area. Kaya katabi niya yung dining. Ako lang naman mag-isa, hindi ko naman nagagamit yung dining table. Kaya pag nandito ako nakaupo, malayo, di ba? Hindi masakit sa mata. Amen? Tsaka mukhang lumaki. Lumaki ang ang space. Okay? Kaya ano siya. Okay, so medyo naglagay ako ng mic. Kanina hindi nakakabit yung mic kaya hindi marinig yung sinasabi ko. Pero God is good. God is good. So kukunin ko yung Bible ko. Ngayon, at itong aking Biblia, magbibigay tayo ng isang verse. Isang verse para, pagkain ng ating spirit, ng ating kaluluwa, to feed our soul, okay? We need the Word of God. So, we're gonna go to John 14:6. John 14:6. Sa Tagalog, Kapitulo 1, versikulo 14, sa is. Tama ba? Tama ba ang Tagalog? Mali. Okay. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Nahirapan na ako mag-Tagalog. Okay. Hindi rin ako marunong ng English. Paano ba to? Okay. John chapter 14, verse 6 and 7. See? The Bible said, I am the way. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the light. And no man come unto the Father but by me. And verse 7, if ye had known me, ye should know my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. Sa Tagalog, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama sa pamamagitan ko. Ko ay si Jesucristo. And verse 7,
kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga, ay nakilala at nakita nyo na siya. Sino siya? Siya is ang Diyos Ama. See? Ang sabi niya rito, I am the way. Siya ang talagang daan. Okay? Papatayin ko lang yung TV. Kaya ano? Siya lang ang talagang daan. Okay? Wala nang talaga. Siya lang ang daan. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya. Siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, at siya lang ang buhay. Anong ibig mo sabihin, Brother Eli? Na siya ang daan. Si Jesus lang ang tanging daan. Wala nang iba. Kaya siya, kaya siya bumaba eh. God sent him, for God so loved the world. See? He gave His only begotten Son. Ipinako siya sa krus, namatay siya sa krus, okay, dahil sa ating mga kasalanan. Nilibing at nabuhay na muli sa ikatlong araw. Okay? At pumunta sa langit, at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, He died on the cross, buried, third day He rose again, ascended to heaven, and gave us eternal life. And that is, they said, I am the way, and that is the truth. The truth, ang katotohanan is si Jesus. Wala nang iba. See, lalo na ngayon, mga nangyayari ngayon, marami ng fake news. So, may AI, hindi mo na alam kung ano, Tsaka pati nga mga libro na binabasa mo, hindi mo na alam yung mga opinion, okay? It's a worldly opinion, yung mga opinion na makamundo. So that's why, ang pinakatotohanan ay si Jesus at ang salita ng Diyos. Kasi pag binuksan mo ng salita ng Diyos, if you open the book of God, the Holy Spirit speak to you. The only way that you can talk to God is by reading the Word of God, His Word, okay? This Word is come from the mouth of God. Ang tanging daan ang tanging daan na makakausap mo at marinig mo salita ng Diyos ay sa pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, na banal na salita ng Diyos. Ito ay galing sa bunganga ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Kaya, every time you open this, the Holy Spirit is there. Kaya, if you read the Bible, you need to go to a quiet place, yung walang ingay, yung TV nakapatay, something like that, at walang ingay between you and the Word. See, so you can hear what the Lord's telling you, saying to you. Ang pinaka maganda yung babasahin mo ang salita ng Diyos ay dapat doon ka sa matahimik na lugar. Sa lugar ng walang tao, na ikaw lang. Yung parang yung pinaka-devotion mo, yung isang lugar na talagang tahimik. Okay? At para yung meditation to the Word of God. That's why it's in Psalm 1, chapter 1. Psalm chapter 1, you can read that. Meditate the Word of God. Day and night. Sa mga 2 beses isang araw. Day and night. So, ako ang katotohanan, ako ang daan, and then it said, at ang buhay. He's the only light. Because He gave us eternal life. Once you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, as long as you tinanggap mo ang Panginoong Jesus na tagapagligtas mo at Panginoon sa puso mo, na namatay siya sa iyong kasalanan, the Spirit Santo come to your heart, and now He give you eternal life. Now, meron ka ng buhay ng walang hanggan. Sa oras na tinanggap mo siya, meron ka na. Yun ang parang unang araw mo sa magdadaan. Ewan ko sa Tagalog, nahirapan ako mag-Tagalog eh. That's, as long as you accept Him as your Lord and Savior, that is the first day of the rest of your life. Something like that. Hindi ko may Tagalog eh. So pasensya na kayo. Okay? I'm trying my best, to explain in English and in Tagalog. Kasi alam ko, kasi alam ko, minsan, nahirapan tayong mag-Tagalog, nahirapan tayong mag-English. So, parang ako. Anyway, only Jesus Christ that we need. That's why the Bible said in John 3:3, sa 1:3, you must be born again. See? Anong ibig sabihin, Brother Eli? You must be born again. See, pag pinanganak ka ng isang beses, 2 beses ka mamamatay. Pag pinanganak ka ng 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. Okay? What do you mean? Maybe I explained that to some other day. Or maybe right now, I can explain. See, you must be born again. See, if pinanganak ka ng 1 beses, yung 2 beses, una, yung pinanganak ka, yung birthday mo, tapos, your spiritual birth, yung pangalawang panganak, yung spiritual birth mo, Kasi, meron kang kasi mula nung, yung panahon ni Eva at Adan, yung natukso sila, yung pag-disobey, paano man Tagalog yun sa disobey?
disobey, hindi ko yung pag ano nila, yung pagsuwail, ewan kung tama ako, no? Mula nung they disobey God, we have like a body, soul, and spirit. Now, when they disobey God, then the spirit is dead. So that's why we have only body and soul. Without Christ, the spirit is dead. Pag wala kang Kristo sa puso mo, ang espiritu mo ay patay. Ngayon, pag tinanggap mo ang Espiritu Santo, you accept the Lord Jesus Christ, then the Spirit is alive. Yung Espiritu Santo mo, pumunta sa puso mo, that's why you become three, like the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ang Ama, Diyos Ama, Espiritu Santo, Diyos Ama, Diyos Anak, and Espiritu Santo. Pero isang Diyos yun, okay? Pero 3 persona, 3 person in one. Okay, 3 person in one, the Holy Trinity is the Father, and the Son, and the Holy Ghost. 3 different persons, but it's one God. It's the same God, all in one. Okay? 3 in 1. Naintindihan nyo ba? The body, the soul, and the spirit. So, that's why if you die today, if you die without Christ, now you're gonna die again. That's a second death. If you die again. If you born once, then you die twice. Pag pinanganak ka ng isang beses, din namatay ka ng 2 beses. Kasi, pag namatay ka nga na walang si Kristo, ngayon, pagdating mo doon, sa Judgment Day, okay, sa Panginoon, harap ka sa judgment harap ka sa Panginoon i-judge ka. Kasi once, in Hebrew 9, verse 27, sa Hebrew, verse 9:27 said, once you die, then judgment. Okay, so that's why you're all gonna go to judgment. Ngayon, pag wala kang Jesus Christ in your heart, if you don't receive, you don't become a born again, you don't receive Christ as your Lord and personal, if you don't receive Christ as your Lord and Savior, then you get a second death. The second death, that separation from God. Okay, so you just go to hell. Okay, you don't wanna go there. You don't wanna go to hell. Ayaw mo mapunta ka sa impyerno. Kaya kailangan maging born again ka. Pinanganak ka, tapos you accept the Lord Jesus Christ, tinatanggap mo ang Panginoon, na pinanganak kang uli by spiritual, okay? Nabuhay ang espiritu, then you get the salvation, the grace of God. Ephesians 2:8-9 says, by grace, through faith, you are saved. Not of yourself. It's a gift of God. It's a gift. Regalo yun ng Diyos Kaya nasa yun, kung tatanggapin mo yung regalo, hindi. So, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. See? It's not, hindi it's a gift of God, regalo ng Diyos, hindi yung trabaho mo, yung ikaw may gawa. Hindi. Ang Diyos ang may gawa. Okay? Namatay siya sa krus dahil sa kasalanan mo, tatanggapin mo lang siya. Ngayon, yung grace of God, yung gift of God, binibigay sa'yo. Kunyari, yung ninong mo, binibigyan ka ng regalo, okay? Ngayon, ayaw mong tanggapin. Yung regalo mo yun, magiging sa'yo ba? Hindi, di ba? Kaya ngayon, God's giving you a gift, and that's Jesus Christ, His Son, the grace of God, and then accept to you kung tatanggapin mo ng buong puso ang regalo ng Diyos. At yun ang kaisa-isa niyang anak na si Yesu Cristo. Yun po, sana intindihan niyo yung sinasabi ko. At I pray for you that pinapanalangin ko na at least nabuksan yung puso at isipan na ang tunay na ang Panginoong Hesus Kristo, ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. John 14:6. Sana po, kung meron kayong time, kung meron kayong Biblia, Tagalog ba no English, open it, read that, John 14, and kahit na yung buong chapter, and then meditate on it, focus, ask the Lord, for wisdom. Pwede mong, mag-pray ka, and then you can ask the Lord, tanungin mo ang Panginoon, Lord, bigyan mo ako, buksan mo ang aking puso at isipan. Bigyan mo ako ng kaalaman. And gagawin niya yun. Okay? So I wanna pray for you right now out there. If you understand, kung naiintindihan mo yung mga sinasabi ko, lalo yung mga Pilipino dyan, dasalin nyo lang to, sundan nyo lang yung mga sinasabi ko, okay? Kahit na sa English, dadasalin ko ng English, I'm gonna pray in English and then Tagalog, okay? You repeat after me. Sundin nyo lang yung dasal ko. Tapos ibigkas mo yung pangalan mo, okay? So, ready ka nang tanggapin si Jesus. Okay, at
yung ready ka na buong puso. Ang Espiritu Santo ay hinawakan yung puso. Pag na-touch ka sa mensahe na binigay ko, just pray, bow your knee, and then ask for forgiveness. Okay? Let's go. Una sa English, okay? Father God, thank you. Thank you for today, Father. And thank you for the people that watching right now this video and ready to accept you as their Lord and personal Lord and Savior. Lord, please, Father God, sabihin mo yung pangalan mo, tell your name, mention your name, and then, Lord, believe in you. I come into you, Lord, come into my heart, forgive to all my sin, Lord, and come into my heart, and you're my Lord, my Savior, and I will follow you for the rest of my life. In Jesus Christ's name I pray, amen. And then sa Tagalog, Panginoon, Panginoong Diyos, ako po, sabihin niyo yung pangalan mo, at ako po ay humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po sa aking mga kasalanan, Panginoon. Tinatanggap kita at naniniwala ako sa iyo ng buong puso. Pumasok ka sa puso ko at ikaw ang aking tunay na Diyos, tunay na Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. At ako ay susunod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Maraming pong salamat sa pagkaligtas sa aking kaluluwa at sa pagtanggap sa akin at sa pagmamahal. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. Pag dinasal nyo yan, maglagay kayo ng comment. Sabihin nyo, Amen. I just received the Lord Jesus Christ. Inaccept ko ang Panginoong Hesus Kristo na aking tagapagligtas at Panginoon. Ilagay nyo lang sa Amen. Kahit nalagay mo lang, Amen. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon na pumasok ka sa aking puso. Okay? So, and then the Espiritu Santo, right away, is there in your heart. See, that's why in Genesis 1, I am the light. Let there be light. He said, let there be light. And then, when you accept the Lord Jesus Christ, pagtanggap mo sa anak ng Diyos, na Panginoong Hesukristo, na siyang iyong Diyos, siyang Panginoon at tagapagligtas, right away, the light is in your heart. You become new. Naging bago ka na. Okay? 2 Corinthians 5:17. You read that, okay? Kaya, remember, in 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. God bless you, and keep on keeping on, and Jesus loves you. And all glory to God. Amen?